Good news kay Casimero pero bad news naman kay Sultan. Magsayo, malapit ng fight announcement. Muling umingay ang pangalan ng dating 3-Division World Champion na si John Dariel Cuadro-Alas Casimero matapos itong biglang itampok at iminida ng prestiyosong The Ring Magazine. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng tanyag na Saudi sports empresaryo na si His Excellency Turki Al-Sheikh. Sa isang kamakailan lang na post ng naturang Boxing Bible, binalikan nito ang naging malupit na performance ni Casimero laban niyan kay Duke Maika at ayon sa post, John Dariel Casimero had too much power for Duke Maika and he didn't stop once the fight was finished. Ang muling pag-post na ito ay agad na nagatid ng espekulasyon sa mga boxing fans. Kilala si Turki Al-Sheikh sa pagbuo ng mga pinakamalaking mega fight sa buong mundo ngayon. Ang pagkapansin ba na ito kay Casimero ay senyales na nakalinya na ang Cuadro-Alas sa mga dambuhalang boxing cards sa gitnang silangan. Isang malaking hakbang ito para kay Casimero upang muling makabalik sa tugatog ng boxing na kung saan matagal na niyang inahabol ang mga elite fighters sa kanyang dibisyon. Samantala mga kwento, habang may magandang balita kay Casimero, isang nakakabalang balita naman ang sumalubong sa mga tagahanga ni Jonas Juan Pan Sultan. Opisyal na idineklara ng BoxRec, opisyal na record keeper ng World Boxing, na inactive na ang status ng karera ng matikas na Pilipinong boksingero. Kung babalik ka ng mga naunang pahayag ng tanyag na international boxing promoter na si Sean Gibbons, minsan na niyang binigyan diin na kapag ang isang boksingero ay nagkaroon ng inactive status sa BoxRec, nagiging lubang mahirap para sa kanila ang makuha at mapabilang sa mga malalaking laban o world title eliminators. Nagiging misa ito upang maiwanan ng mga malalaking promosyon. Kaya ang tanong ng bayan, ganito rin kaya ang tuluyang mangyayari sa karera ni Sultan? Kaya panalangin ng mga fans, sana ay wag naman. Bagamat may ganitong hamon, maasa pa rin ang mga boxing community na makakagawa ng paraan ang kanyang management team upang ma-reactivate ang kanyang status at may balik siya sa loob ng lona. Samantala mga kwento, matapos ang ilang buwan na pananahimik at matinding preparasyon sa gym, handa nang magasik muli ng asidong kamao ang dating WBC Featherweight World Champion na si Mark Magnifico Magsayo. Sa isang opisyal na pahayag na lumabas mula sa kanyang kampo, kinumpirma ni Magsayo na puspusan na ang kanyang ginagawa sa training camp at napakalapit na niyang ilabas ang kanyang official na fight announcement. Training camp, let's go! See you all soon! Fight date announcement next! Pahayag ni Mark Magnifico Magsayo patungkol sa kanyang nalalapit na laban. Matatandang kilala si Magsayo mga kwento sa kanyang agresibong estilo na nagpapagapang ng mga kalaban sa lona. Ang balitang ito ay nagatid ng matinding excitement sa mga Pilipino, lalo pat gutom ang boksingero na muling patunayan na karapat-dapat siyang tanghaling muli bilang isang world champion sa kanyang boxing weight division. Humanda na ang lahat ng pagbabalik ng Magnifico ay tiyak na magdadala ng panibagong karangalan sa ating bansa. Mga kakwento, manatiling nakatuto para sa mga susunod pang mainit na kaganapan at updates dito lang sa Kwentong Di Pa Nakwento. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Hanggang sa susunod na video, paalam po muna sa inyo.
Ayaw. Hindi ko guluhon. Ayaw luha ko lang. Naya na tol. Kami na akong guluhon. Ay, maguluhan tol. Kaya mabalik. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.